Okay. Hello. Good morning sa lahat. This is Justin Talk News PH. At magandang umaga din sa lahat na bagong nanonood dito sa Justin Talk News PH. Especially ng mga OFW natin na nasa ibang bansa. At salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. But bago tayong magsimula, I would like to request, paki-press naman yung like, paki-pindot naman yung like, then share. At if you're new to this channel, paki-subscribe. Okay. So anong pag-usapan natin ngayong umaga na ito? Actually, itong topic na to, na-discuss na natin kahapon. But dahil nagkaroon si Attorney Baligod ng ambush interview with some media reporters, mayroong mga additional information na nakuha natin doon sa kanyang interview na yon. So ito yon, kahapon sinabi ko na 14 yung dagdag na witness na handang tumistigo dyan sa flood control scandal. In addition, this is an addition to the 18 Marines. So, 14 plus 18 is 32. Yan ang sinabi ko kahapon na ito pinapadalhan na ng subpoena ng authentic, yung totoong Blue Ribbon Committee ni Senator Pia Cayetano under the subcommittee of chaired by Senator Dante Marcolita, yung additional 14. But meron din sinabi si Attorney Baligod na meron pang 7 na handa ring tumistigo. At doon sa huli niyang pananalita, there is a big possibility na itong 7 na ito ay may isama doon sa additional 14 na titistigo. So 21 silang lahat, mga bagong testigo. Sabi ni Attorney Baligod, kung hindi kayo naniwala doon sa 18, meron kayong doubts, ito meron ng 21. Mas marami pa ang lalabas na mga ex-marines na ito, walang halo. Puro na sila ex-marines working under Saldico. Diba yung sabi ng iba nung unang mga hearing, sabi diyan sa mismong hearing ni Lacson, at doon pa kay Senator Marcolita nung siya pang humawak ng Blue Ribbon Committee, na more than 100 Marines ang talagang naka-assign as delivery personnel, na sinasabi ni Rapi Tulfo na kargador. Ngayon nababasya siya dahil masyado siyang discriminating at matapobre doon sa mga kargador. Kaya yung mga kargador nagagalit sa kanya. Ngayon malamang ito magsabay-sabay sila, ang 18 plus yung new na mga Marines, 21 Marines na sinipwi na. At ang sabi ni Attorney Baligod na pinadalhan na ng subpoena, but dahil nga medyo delayed ang pagpadala, supposed to be ngayong Thursday, so ngayon ay Wednesday, so parang kahol sa panahon. Actually resist na yung Senado, but they can still conduct Blue Ribbon Committee hearings na merong malaking importansya. There is an urgency to conduct such hearing, particularly itong hearing to resolve the many questions about the flood control scandal, itong pagnanakaw na napakatindi. So ano yung mga nag-crop up doon sa interview, yung ambush interview ni Attorney Baligod, kasi maraming questions na tinatanong yung mga reporter. At ako mismo, marami rin ako natanggap na mga information, though they are not verified
at least merong bahid na konting katotohanan. There is a big chance na may big part nito ng mga information na to ay may katotohanan, dahil yung mga sources naman natin ay mga reliable din, though hindi naman natin sabihin na 100% tama. Meron ding slight na katotohanan doon sa mga information na nare-receive natin. Depende yan sa takbo ng panahon, kasi hindi naman natin hawak ang isip ng mga Marines na yan, as well as itong BRC ni Senator Marcolita kung anong susunod na gagawin. But with regards to this Marines na lalabas, ang dala-dala nila mas matindi pang mga revelation. Yun ang sinabi ni Atty. Baligot, at yan din ang nakukuha nating information. Kasi talagang mayayanig ang Malacanang dito. Kasi there are information about yan nga, pagtanggap ng mga malita, yung hindi natin nakalain na tatanggap ng malita. At yung tinanungan ng isang reporter na gaano kalawak ang extent ng revelation ng mga additional Marines na ito, ang sabi ni Atty. Baligot, it will extend up to Malacanang and the media. Kaya naalala natin, merong time na si Marcolita nung BRC hearing nung June 4, tinanong na sweeping statement ba yung sinabi ni Atty. Marcolita with regards to nabayaran ang mga media, linalahat ba? Hindi naman rin sinabi ni Atty. Marcolita na lahat ng media. Mayroong membro ng media na talagang nababayaran. Totoo naman yan. Kaya huwag niyong i-deny, kayong mainstream media. Marami sa inyong ganyan. Nakikita naman sa mga actuations ninyo how you handle news at paano nyo nilalabas yung mga information, lalo na sa side ng mga oposisyon, na totoong oposisyon. Na ngayon, we considered na itong Senate President natin ay nasa side na ng opposition. Because he's fighting the right of the Senate to be independent. Napilit naman pasukuin under ng Malacanang sa kagustuhan ng Malacanang na itong fake na Senate President, acting Senate President ay talagang he's working for the benefit of the administration. Kitang-kita naman. Kaya sila ay Senado ng Malacanang. Tama yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano. At yung ganap na BRC, hindi na BRC yun, yung consultative meeting sa paliwanag ni Kiko Pangilinan ay committee de absuelto. Kasi the only purpose na nagkaroon sila ng meeting na yan, para yung mga involved dyan sa scandal na yan, nakatanggap ng malita na they are posing as the investigators, tulad ni Tito Soto at itong si Erwin Tolpo. They are involved, they were implicated dyan sa pagtanggap ng malita, at sa lakas loob nila na magkaroon ng hearing na suspect sila dyan, dapat mag-inhibit nga talaga sila. Bakit hindi rin nila? So mamaya pupuntahan pala natin yan, medyo lumayo na tayo doon sa statement ni Atty. Baligot. So yung 21 na yan or 14, kung hindi natin alam kung matutuloy ba yung 21 o yung mauuna yung 14, depende siguro kung gaano kabilis sila matanggap yung mga subpoena nila galing kay Senator Marcolita at kay Senator Pia Cayetano. So itong mga to, mas matindi pa raw yung information na hawak, at definitely tatamaan yung Malacanang. Tatamaan na yung Malacanang dahil alam na yung mga delivery sa Hawaii na bulgar na yan, at walang isang media ang nagdi-discuss about that. Meron ba nagsabi na natanggap ni Sandro, natanggap ni Lisa Ranita at saka ni Bong? Wala.
talagang kino-cover up nila yan, including the media. At ngayon, dito sa sinabi ni Attorney Baligod, merong media na makasama dyan sa mga revelation ng mga additional Marines na titistigo ngayong susunod na Blue Ribbon Committee under the legal, the authentic, ang totoong Blue Ribbon Committee ni Senator Pia Cayetano at Senator Rodante Marcolita. So, ngayon pa lang, nayayanig na yung Malacanang. Hindi nila malaman kung anong gagawin. So, pipigilan nila yan mga Marines na talagang napaka determinado nilang gampanan ang kanilang pinapangako na talagang ibulgar nila lahat ng mga katiwalaan na nalalaman nila dyan sa pagtanggap ng malita ng mga opisyalis na ating pamahalaan. So ngayon malalaman din natin yung mga other persons na hindi nabunyag. Na hindi nabunyag. Meron pang kasama mga impormasyon na merong mga cabinet secretaries na talagang diniliberan. Talagang nakatanggap ng mga malita. Kaya ngayon, magkaalaman na kung matuloy itong susunod na hearing ng Blue Ribbon Committee. So, ang sabi ni Attorney Baligod na itong mga information na hawak ng additional Marines na magtitistigo ay mayroong mga supporting na mga videos tulad din ng itong 18 Marines kasi hindi katulad ng itong naunang nagtitistigo na talagang sinisiraan sila ng husto, but itong parating hindi gaanong nagalaw kaya na-preserve yung mga nila, na-preserve yung mga videos nila, mga pictures nila, mga ebidensya na nakasama doon sa kanilang mga testimonya. Kaya mas detalyado ang ilalabas ng mga witnesses na to ng mga Marines. Ito buong buo ang pagiging mga Marines. Sila lahat ay Marines. Walang nakahalong ibang branch ng AFP. Diyan sa kanila, walang Army, walang Navy. Puro sila Marines. So, ganyan ang ini-expect natin na mangyari. So, ano bang magiging epekto nito? Nasa atin yun kung paano natin, tayong mga taong bayan, kung paano natin tanggapin ito. Naalala ko dati, nung during the impeachment hearing of the then President Erap Estrada, Joseph Erap Estrada, yung with regards to whether to open an envelope, yung envelope na nag-contain ng mga information or not. Nang binuksan naman, wala naman palang napakabigat na laman. But that event, yan ang talagang nag-trigger na magkaroon talaga ng people power 2. Kaya itong pangyayari na ito, sa tingin ko, sa bigat na mga testimonya ng mga Marines, I think this is the turning point. This is the triggering mechanism na simula ng isang malaking pagkikilos ng mga ng taong bayan para nga bigyan ng hustisya, bigyan ng karapat-dapat na desisyon kung ano ba talaga ang dapat nating gagawin dito sa mga involved dito sa Malita scandal na to, sa flood control Malita scandal. At anong gagawin natin sa pinuno ng bansang ito? Pagpatuloy ba natin siya mamumuno na hayag na siya ay involved dito? Based on the testimony of the dalawa sila,
Two are the uh, Marine soldiers na nag-deliver ng malita sa kanila. Wala ba tayong gagawin na talagang hayagan ng nabubunyag sa buong mundo na talagang may involvement ang ating Pangulo yan sa malaking iskandalo na yan. Kaya ang tanong, kung kikilos ba yung mga tao? O ano pa bang hinihintay ng mga tao para kumilos? Ng taong bayan. Yan ang ano natin, aantayin. O, kung titingnan mo na rin naman ang mga rallies, talaga unti-unting lumalaki ang participants. At malamang ito, itong pagdagdag ng testigo dyan sa nagdi-deliver ng mga malita doon sa mga politiko natin. Mayroon din mga congressman yan sa malay mo, may mga senador din na may involved dyan or mga cabinet secretaries. At malay mo, dahil sinabing Malacanang, baka rin meron din namang insidente na mismong mga Marines na to ay nakapag-deliver dyan sa Malacanang para sa Pangulo. So makikita natin. So ito na ngayon ang triggering point na sa atin na kung paano natin yan aktuhan. Papatagalin pa ba natin yan? Hindi naman tayo naghihikayat ng magulong pagpalit ng rehimen. I-insist natin ang karapatan natin at ito sa pamamagitan ng isang mapayapang paraan. At ito nakasaad naman sa 1987 Constitution na pwede tayo pumunta sa mga streets at nagprotesta. Ang tawag natin dyan ay people power movement or revolution na allowed naman yan sa batas as long as it is peaceful. So ngayon, anantay natin na magkaroon ng ganyang attention or movement ang taong bayan natin na maging concern na sila sa pangyayari sa ating bansa. At marami naman talagang nagpahayag ng kanilang concern dito sa pangyayaring ito at talagang sumasama sa mga activities na yan. So, alam na natin lahat kung anong ginawa ng pamahalaan na ito sa atin. At mayroon pang ang balita na kung hindi pa daw kontento dyan sa 21 plus 18, that is 39 na mga witnesses, baka yung mga active na kasama dyan sa mga deliveries na yan ay lalabas na rin. Yun ang mas maganda, kaya active talaga sila. Kung isusugal nila yung pension nila, ang kanilang career. Pero sa more than 100 workers o sinasabi nila bodyguard ni Saldico, mga Marines, meron pang lalabas dyan kung ganyang karami. Kung talagang walang mangyari dito sa gagawing paglahad ng katotohanan nitong mga 21 ex-Marines, meron pa rin kasunod yan. Hindi yan matitigil. At hayag na talaga ang involvement at ng Malacanang at madetermine na natin kung sino ba talagang mastermind. Alam na natin kung sinong mastermind. Napilit nilang takpan, pero wala na. Alam ng lahat ng mga ng taong bayan kung sino ang mastermind. Hayag na yan. At kahit anong gagawin, ganyan na ang impression ng taong bayan. So, gusto ko lang i-discuss yung regarding dyan sa 24 senators. Kasi nakasaad talaga sa ating 1987 Constitution na ang basis ng majority is 27. Actually, na-vlog ko na rin ito. Bakit pinilit nilang akseptahin natin na ang 22 dahil wala nga daw si Jinggoy, hindi makadalo sa hearing, at saka si Bato, wala rin, hindi rin pwede dahil merong nagbabanta sa kanyang illegal na warrant of arrest galing sa ICC.
So they were counted out dyan sa total number of senators kung saan basihan ang majority, na napakalaking mali. Ano ang nakakatakot niyan? So sa 22, magiging ano talaga yung 12. Kasi 11 ang kalahati, di 12 majority na yan. Yan ang gusto nilang ipalapas. Ngayon, dahil nga gusto nila talagang i-convict si VP Inday Sara, ito yung lagi lang yung sinasabi ni Senate President Cayetano, yan ang gusto nilang ipa-impress sa mukha, na sa isipan natin na yung 22 pwedeng maging majority. 22 na senators ang basihan. So, kung bawasan pa, may kukulong pa silang senador, magiging 20 na. Ilan ang 2/3 ng 20? 20 divided by 3 is 8. 8 times 24, hindi. 7, 21. Alanganin na 7. 7 plus 7 equals 14. 14. So, 14 pwede na ma-impeach si VP Inday Sara. So, kulang pa rin sila ng dalawa. So, ang gagawin nila, magkulong pa ulit or kakasuhan ng pwedeng hindi na talaga non-billable case tulad ng plunder. Yung dalawa ulit, so magiging 4 na o 6 na ang hindi makadalo sa session sa impeachment hearing na yan. So, mangyari niyan, kung 18 na lang, di 6, ang 2/3 is 12. 6 plus 6 equals 12. Dahil 12 plus 6 equals 18. Yun ang target talaga nila. Gusto nilang ipaksita sa atin na tama yung pag hindi na umatin dyan sa hearing, absent o walang kakayanang umatin dahil nakakulong, dyan ang basihan ng quorum. At yun ang basihan ng impeachment case ni VP Inday Sara. Hindi na yung nakasaad sa Constitution, which is a violation of the Constitution. Dahil nakalagay talaga 2/3 of all senators, whether nakakulong, basta wala lang sa labas ng bansa, nandito lang sa Pilipinas, hindi man makadalo sa hearing or sa impeachment hearing na yan, trial na yan or not, kailangan 2/3 of 24, which is 16. Kaya nga gusto ni ipa-acceptan nila sa atin na itong 22 ay yan talaga ang majority. At nagsabuhatan yung Malacanang. Sinasabi ng Malacanang, tama yung ginawa ni itong acting ng si Sherwin Gatchalian, dahil Malacanang nagano sa kanya, nagturo. Ang pilit sa kanya na yan ang gagawin. Na huwag kayong umalis. Kunin nyo yung presidency ng Senado. At kasabwat din yung House of Representatives na puro naman talaga kalaban ni VP Inday Sara yung nandyan, halos lahat. Ilan lang ba yung bumoto kay VP Inday Sara doon sa plenary ng pagboto ng articles of impeachment, di ba? 26 lang. Yung grupo nila Pulong, ni Ungab, nila Kiko Barsaga, wala na rin si Kiko. At si Leandro Libeste. Yun. Talagang gusto rin nila. Sumang-ayon sila. At itong asosasyon ng mga abogado, na hindi naman lahat ng abogado ganyan ang tingin. Then, yung 5 mga dating Senate President na mga tuta din naman talaga ng administrasyon na ito. Nagbigay sila ng pahayag na tama yung ginawa ni Sherwin Gatchalian. So talagang syndicated. Merong conspiracy na kontrahin si Senator Cayetano. Pero matibay si Senator Cayetano. Tinindigan niya yung tama na talagang 13 yung majority. Kaya lahat na nagpapanggap dyan ng mga committee chairman tulad ni Erwin Tolpo ay pwedeng mademanda ng usurpation of
duty. Usurp mo yung function ng totoong chairman ng BRC. Oh. Kaya pwede ka mademanda dyan. That's graft. Dahil gumagastos kayo dyan sa mga hearing na yan. O kahit na sabihin natin na mga snack-snack lang o pagkain lang yan. Pero still, graft yan. O, na hindi mo linagay, wala kang karapatan na gumastos ng pundo ng bayan dahil hindi ka naman ang totoong chairman sa isang committee. Kaya pwede ka ma-charge ng graft. Yun ang dahilan na sila ay hindi nagdeklara na Blue Ribbon Committee hearing yon. Kung hindi, isang consultative committee na lang. Consultative meeting ang ginawa. Kasi usurpation of ang position. Usurp mo yung position as a BRC chairman. Kaya iniingatan nila yan. Kaya yun ang dilema nila ngayon. Paano sila magpatuloy sa kanilang mga chairmanship dyan na sila din naman ay didemanda ng usurpation. Kasama yan si Win Gatchalian, kawawa yan kung magpalit ng administrasyon, pwede siyang may demanda at may kulong yan na kasama. Kaya sila ngayon na-realize nila na mali yung ginagawa nila. Ngayon, ito pa nga si Senator Cayetano, nagbigay pa nga ng leeway kay Sir Win Gatchalian tungkol doon sa pasweldo ng mga tauhan na gusto niya pipirma din si Sir Win para walang gulo at siya. Pero kung iba ang tatanungin, hindi papayag. Sige, kung pigilan mo yung sweldo ng mga tao o dahil nga sabihin na ikaw talagang masusunod, malaking kaso ang abutin mo dyan. Dahil hindi ka naman ang totoong, ang legal, ang legitimate na Senate President. Wala kang karapatan na mag-issue ng mga memorandum with regards to yung pasweldo ng mga empleyado. So yun ang klaro dyan. Pero hindi nga pumayag si Sir Win. Akala mo siya ang Senate President. Hindi nga niya, acting pa nga lang sinabi niya dahil hindi naman kayang kunin ninyo yung posisyon na yan kung wala talaga kayong majority. Kaya sila itong Senado ng Malacanang under the auspices at protection ni Bangag President ay naghahantay ng oras na merong or pagkakataon na merong lilipat na isa sa mga senador na nandyan ngayon sa majority block. Itong majority block tandaan nyo itong kay Cayetano. Sila pa rin ang may hawak ng posisyon. Kahit nasabihin mo na 10 lang sila nandyan, pero kung bilangin mo talaga 12 sila at 12 yung kabila. So tabla yan kung tutuusin. But hindi nila napatalsik si Senator Cayetano at hindi nila rin magalaw yung ibang mga committee dyan sa Senado dahil hindi mo pa napatalsik yung presidente. So yung Senate President pro tempore, hindi mo rin magagalaw yan. So patuloy ang function ng mga committee under the leadership of Senate President Cayetano. Yun ang legitimate. Kaya yung iba, kung mag-conduct sila, siguraduhin nila na hindi sila ma-charge ng usurpation of duty. So yun ang sitwasyon dyan. At siguro tapos na tayo doon sa 21 Marines additional. Na maraming nagsasabi, nakakatakot yan. At yan, hindi yan binobroadcast ng media, ng mainstream media. Kagabi pa po nag-aantay kung ilalabas sa balita, hindi. SMNI lang na naglabas. Pero lahat ng mga mainstream media hindi yan linabas kahit sa social media pages nila. Wala yan. Kahit ngayong meeting ni BRC Chairman at Subcommittee Chairman Rodante Marcolita, ilan lang ang linalabas doon, hindi lahat. Ngayon lang unti-unti yung ENC naglalabas sila, bilyonaryo minsan, kasi nakikita nila yung interest ng mga tao shifting towards
dito sa faction ni Senator Alan Peter Cayetano, which is ito naman talaga dapat ang susuportahan natin. So meron ding pahayag si Senator Alan Peter Cayetano with regards to the Committee de Absuelto. Totoo naman, yung committee na yon, BRC, hindi nga nila tinuloy as a formal hearing, but a consultative meeting, plainly to cover up. Ito ay pinangunahan ni NBI Director Matibag na nagiging huwis na. Nagbigay na siya ng decision niya with regards to the 18 Marines na puro daw heresy, puro mga isipin mo ang trabaho mo mag-investigate lang, bigay mo yan sa DOJ para sila ang determine kung may probable cause ba yan based on doon sa mga ebidensya na sinasabi mo. Pero ang hinawakan mong ebidensya, 5 lang, galing sa 5 na nadinggoy nyo doon sa naloko ninyo yung 5 Marines na nag-appear dyan sa NBI na inimbestigahan ninyo na walang abogadong nakaharap. Kaya nung gusto nang napirmahan na gustong basahin ni Atty. Baligod muna, hindi na nyo binigay. At yun ang pinorward nyo sa sa ombudsman. At may sabi pa kayo, ng katotohanan dyan ay 20% lang. Lahat niyan puro hearsay. Nagbigay ka na ng sarili mong decision about that issue. So nakikita natin ang bias at ang pag-cover up ni Matibag dyan sa involvement ni Tito Soto at ni Erwin Tulfo. Dyan sa meeting na yan, nakikita natin. Nagwawala pa ito si Rap Tulfo na sabi pa nga ng iba ay mahilig na diretsuhin natin yung salita ay mahilig ng maimim. Mahirap sabihin eh. Mahilig ng paano ang hirap, hindi kasi tayo sanay sa mga ganyan eh. Mahilig umupa ng babae. Nasabi ko na. Ayun, ang pera niya na kinulimbat, yun lang palang purpose. Pareho sila ni Bindalo na nagpapila ng babae, pinagyayabang pa yung pagiging immoral niya. At itong si Rapi Tulfo, akala mo macho daw siya dahil marami siyang babae. Nagbabayad siya ng Viva Max. Tuwang-tuwa siya, hindi niya nakita ang pagiging immoral niya. Na gusto mo ipakita yan sa mga kabataan. Siguro may anak din ito eh. Pero makapal nga mukha at mayabang. At mata pobre. At dinidiscriminate yung mga basurero at saka mga tawag nito, kargador. Pati si Claire Castro. Sinabi rin niya, masyadong discriminate nila yung mga tao na nasa mababang kategory natin society. Na itong mga tao na to nagsisikap para mabuhay. Talagang sincere, honest ang kanilang paggaganap ng kanilang mga tungkulin sa kanilang mga trabaho. Wala silang ninanakaw. Ang perang nakuha nila sa kanilang paghihirap ay talagang pinaghirapang pera yan. Hindi katulad nitong mga politiko na to, particularly itong dalawa, si Erwin Tulfo. Ito si si Rap na yan, di ba? Involved yan sa Pesiso scandal noon na biglang natahimik. Ano yung perang pinaglandakan ninyo? Saan ba galing yan? Di ba? Galing sa pagnanakaw yan. At ito, mga taong maliliit, yun ang i-discriminate ninyo. Tama ba yung ginagawa ninyo? Kaya mga mata pobre itong mga ulol na to, akala mo mga milyonaryo ito nung pinanganak. Hindi naman. Ito nga si Rapi Tulfo, magtataka ka, may bahay dyan sa Green Hills. PTV4 lang yan, angkor eh. Kahit sabihin galing sa Amerika yan, may daladalang pera. Alam mo ba magkano ang bahay dyan sa
Green Hills. Nandiyan na mga billionaire na mga Chinese na nakatira. Dahil ang paniwala nila na yung buntot ng dragon nandiyan sa Green Hills. Kaya gusto nilang maninirahan dyan. Dahil prosperous na yung area na yan. Lalo na sa North Green Hills. Yung mga teritoryo ng mga Abalos yan. At saka ni mga Estrada, yung area na yan. At ang dami ko talagang kaibigan na talagang mayayaman na nakatira dyan. Kaya, mas mahal pa nga yan dyan sa Forbes kung per square meter ang pag-usapan. Dahil sa Forbes, napakalaki ng sukat ng mga lote dyan. Dito, katulad ng Corinthian Gardens, hindi ganong malalaki ang sukat ng lupa. Kaya mahal per square siya kung tutusin. So, ganyan yan. Ngayon, yung mga tulpo nga nagtataka ako sa mga tao dahil ba sa mga programa nila dyan sa radyo, kaya ganyan ang mga utak ng mga yan, yung dalawa na yan. Kaya dapat talaga hindi na ibuto natin yung mga yan, tanggalin na natin yan sa Senado, lalo na ito si Rapi Tulfo kasi last term na niya ngayon ay ibig sabihin for election siya, dapat talaga hindi na yan nakabalik sa Senado. At saka yung kapatid niya si Ben, ganyan din ang ugali niyan, huwag kayong maniwala sa mga Tulfo, salot yan sa Senado, lalo na ito sa Erwin, sobrang kayabangan. Ilang buwan pa, isang taon pa lang yata mahigit yan sa Senado, ganyan na kayabang umasta. So dapat hindi na talaga ibuto yung mga yan. Kung may kaso, ito magkaroon ng kaso yun dyan sa Malita, sigurado yan at mabuyang yan. Pati itong PCSO dapat imbestigahan pagdating ni Senator Marcolita na kung maging Vice President na siya. Yung mga loto na questionable ang pagpanalo, sila Mel Robles, na yung kontrobersya na imbestigahan ni Rapi Tulfo na biglang nawala sila ni ang pangalan nito kalimutan ko yung senador na yun, galit na galit kay President Duterte at ni VP Inday Sara, yung kasama ni si Coco Pimentel, yun. Dapat na hindi na makabalik sa Senado yung mga yan. Tandaan natin yung mga pangalan na yan. So ito nga, wala silang ibang ginagawa kung hindi i-absuelto ang presidente, at itong mga i-cover up talaga. Si Matibag ang namumuno dyan, nangunguna para mangyari yan. So we hope na itong 21 Marines meron pang ibubunyag na matitinding mga revelation sa upcoming hearing ng BRC ni Senator Marcolita. At sa tingin natin, napaka-explosive na pangyayari yan kung matutuloy yan. At sa tingin ko matutuloy yan. Probably, we don't know kung this week or Thursday ihahabol nila or next week. Pero kailangan, kung 21 yan, darating yung 21 na yan. At dito, nagpapanik na Malacanang sigurado kung paano nila sasanggain yan. At yung ibang mga involved dyan na nung una akala nila safe na tayo, pero ito dahil nga dun sa John Ford na hearing ng BRC, simula na ito sa kanilang downfall. Paunti-unti nang guguho ang palasyo na buhangin ng administrasyon na to, administrasyon na pinamumunuan ng bangag na presidente, na adik na presidente, sabi ng kanyang kapatid na si Amy Marcos. Adik hindi lang si BBM kung hindi ang buong pamilya. At ito nabunyag na yan ang sinabi ni Amy Marcos sa rally dyan sa iglesia noong nakaraang taon. Diba? So we are hoping na we are going to that direction, magkaroon na talaga tayong totoong pagbabago dito sa bansa natin, mapapalitan na itong rehime na to in a peaceful manner. Ayaw natin yung madugong sistema o paraan sa pagpalit ng administrasyon dahil sayang ang buhay ng isang Pilipino kung malagas. Dapat ma-enjoy niya ang
bagong pamahalaan na we are hoping na pamumunuan ng ating Vice President Inday Sara Duterte. So we hope na itong mga sacrifice ninyo ay ma-experience din ninyo yung fruit of your effort, no? Fruit of your sacrifices. Hindi yung mawala kayo, kaya dapat talaga peaceful ang transition, ang pagpalit ng rehime na ito. So we are hoping and praying that this will happen in the near future. Hindi matagal, dapat near future mangyari na yan. At we are praying na patuloy itong mga miracles na binibigay sa atin ng Panginoong Hesus Kristo sa atin. So let us pray harder na magkaroon pa tayo ng mga graces and blessings from the Lord. So maraming salamat dito sa pagdalo ninyo sa Justin Talk News PH. Hanggang dito na lang tayo. At bago kayo umalis sa Justin Talk News PH, paki-press ng like, then subscribe. Of course, sa mga bagong nanonood dito, napadaan lang, paki-subscribe naman at try to follow Justin Talk News PH. Press the notification bell din para anytime na meron tayong bagong podcast, you will be immediately notified. So maraming salamat sa pagdalo ninyo at we hope na I will see you in the future event or vlog natin dito sa Justin Talk News page. So maraming salamat at good morning sa ating lahat. God bless po.